So bago tayo magpasimula, tayo muna po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo pong iyong salita. Magpagaling ka, maghimala, magpala. Hindi namin ang revival sa pananampalataya, Panginoon. Hindi namin na i-bless mo ang YouTube, ang Facebook, ang internet. Pagpalain mo. Lahat ng tagapanood, tagapakinig natin, pagpalain mo sa umagang ito. Ini ko ang pagkilos, malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa aking pangaral. Dadalhin natin sa kongregasyon, dadalhin natin sa impapawid. Pagpalain mo, Lord, ang iyong salita. I-bless mo. Salamat po sa pagtugon mo ng aking panalangin. Ito po ang aking panalangin na may panampalata sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So ang ating mensahe ngayon, matagpuan natin sa mga awit. Chapter 139. Verse 1 hanggang verse 18. Sunod-sunod na verse po yan. Mga awit 139. Verse 1 hanggang verse 18. Sunod-sunod na verse. Ang sabi sa verse 1, ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ano sabi ng Biblia? Sa mga awit? 139. Ang Diyos na po, sinasayasat niya ang ating isip at puso. Alam niya ang ating buhay. Lahat ng lihim natin, alam ng ating Diyos. Tiyak ito na kanyang nalalaman. Lahat ng gawain ko sa iyo hindi ilingid. Lahat ng ginagawa natin, hindi natatago sa Panginoon. Alam ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Kasi Diyos po siya eh. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kahit siya ay nasa langit, batid niya ang iniisip natin. Alam niya iniisip natin. Kasi Diyos po siya eh. Maring sa mga hindi manampalata, hindi po nila alam to. Pero sa mananampalata, dapat alam mo to. Ako iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Gumagawa man tayo, hindi man gumagawa, nakikita tayo ng ating Panginoon. Ang lahat ng gawain, may bawang iyong nalalaman. Lahat ng ginagawa daw po natin, nalalaman ng ating Diyos. Saan man ako magpunta, o bang ako'y makatakas? Sa iyo bang Espiritu, ako'y di makaiwas. Kasi ang Espiritu ng Diyos, Spirit, hangin. Saan tayo magpunta may hangin? Pumunta ka man sa ibang mga bansa, may hangin. Nandun yung Spirit. Ang Espiritu ay hangin. Yung hinihinga natin, Spirit ng God yan. Pumapasok sa butas ng ilong natin, Spirit ng Diyos yan. Kaya kahit saan tayo magpunta, mayroong Spirit ang Diyos. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw ay kasama. Kahit doon ka sa daigdig ng mga patay, nandun din ang Panginoon. Kahit sa langit ka pumunta, nandun din siya. Kung ako may makalipad, umiwas pasilangan, o kaya tirahan ko'y duluhan ng kanluran,
tiyak ikaw ay naroon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay dilim na pasukit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. Kahit daw madilim, hindi yan dilim sa Panginoon. Maliwanag pa rin yan sa Panginoon. At sa iyong gabi, parang araw na maningning. Kahit gabi yan, parang araw na maningning yan sa Panginoon. Maliwanag yan sa Panginoon kahit gabi. Kung sa ating mga tao, madilim na paggabi, pero sa Diyos po, parang maningning pa rin yan sa kanyang paningin. Dilim at maliwanag sa iyo ay pariho rin. So madiliman daw at maliwanag, pariho yan sa Diyos. Amen. Pariho sa Diyos. Sabi sa verse 13, ano mang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Yan ang sabi ni Propeta David. Siya kasi ang sumulat ng mga awit. Ang propeta, nagsasalita yan ng mga salita ng Diyos. Ano mga aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Abay mga sangkap natin. Mata, ilong, bibig, tainga, kamay, paa. Yan mga sangkap natin. Puso, baga, kidney, pantog, bato, atay, bituka, lahat po yan mga sangkap natin na ang Diyos ang gumawa. Kung wala yung isa dyan, hindi tayo mabubuhay. Yung ating buhay, yung ating lakas, ang Diyos pa rin na nagbigay. Amin ba ba? Yan yung mga sangkap na ginawa ng Diyos sa atin. Kompleto. Walang kulang. Pag wala kang puso, hindi ka mabubuhay. Pag wala kang atay, hindi ka mabubuhay. Wala kang liver, hindi ka mabubuhay. Ay nilagyan tayo ng mga sangkap para bigyan tayo ng buhay. Amen. Yan yung sinabi dyan na, ano mga aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinuhugis mo akong bata. Doon para sa tiyan tayo, ipinaglihi pa lang tayo, baby pa lang tayo, alam na ng Diyos yan. Hinuhugisan na niya tayo. Hugis bata. Kaya wala tayong masasabing walang alam ang Diyos sa atin. Lahat ng detalye ng buhay natin, alam ng ating Diyos. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain ko, kahangahangang tunay. Lahat ng gawain ko, mo'y kahangahangang tunay. Sa loob ng puso ko, ito ay kinikintal. Amen. Kaya kahanga-hanga talagang gawa ng Diyos. Kaya sa puso ni David at sa puso natin, ito ay nakaukit. Amen pa ba? Kapag binasa mo yan, yung chapter na yan at saka verse na yan, walang bagay sa tao na hindi ang Diyos ang gumawa. Kaya kulang ang ating pasalamat sa ating Diyos dahil sa ginawa niya sa atin. Kulang yung ating pagpapasalamat. Amin pa ba? Kahit magpasalamat ka, kulang. Hindi sasapat ang iyong pasalamat sa Diyos. Kaya walang rason na hindi tayo susunod sa Kanya. Dahil lahat ng sangkap natin, ang Diyos ang gumawa. Walang aksidente diyan sa mga sangkap na yan. Talagang lahat yan ay nakaplano sa Diyos. Talagang intensyon ng Diyos na ilagay sa atin yung mga sangkap na yan.
Lagi niya sinasayasat ang ating isip at puso. At batid niya lagi ang lahat sa ating buhay. Minomonitor niya tayo lagi. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos lagi nakatingin sa mga tao. Manampalataya ka man, hindi ka man manampalataya, lagi kang tinitingnan ng Diyos kung ano yung ginagawa mo. Mayroong dalawang malaking mata na nakatingin sa atin lagi. At hindi lang yun. Ang bawat mananampalataya, mayroong anghel na gwardya. Kapag mananampalataya, kapag matuwid ka, sino mang anghel na banal ang magbantay sa iyo kapag masama ginagawa mo? Amen. Yan ang sabi ng Bible, na ang bawat tao mayroong gwardyang anghel. Ay sino magagwardya sa iyo na banal anghel kung masama ginagawa mo? Amen ba? Kapag mabuti ginagawa mo, ikaw ay sumusunod sa Diyos, may gwardya ka. At yung gwardya na yun yung akyat naog lagi sa Diyos. Nag-report kung ano ginagawa mo sa lupa. Yung simbahan, may mga anghel yan. Hindi lang natin sila nakita kasi espiritu sila. Kapag busy sa paglilingkod ang simbahan, busy diyan kababalik-balik ang anghel. Kapag ang simbahan walang ginagawa, ay tamad din yan umakyat sa langit para mag-report. Ano yung report niya? Wala naman tayong ginagawa. Di po ba? Kapag busy ang simbahan sa paglilingkod sa Diyos, busy din yan kapabalik-balik. Yan po yung tandaan natin. Pag wala kang ginagawa, ano yung report ng anghel sa Diyos? Wala. Sabihin ng anghel, ayun, tamad. Wala namang ginagawa yun, tulog lang ginagawa. Kain. Puro sanlibutan ang ginagawa. Amin ba? Hindi natin sinasabing hindi natin gagawin yung mga gawain sa sanlibutan. Kaya lang dapat sa lahat ng bagay ng buhay natin, huwag natin iwawaglit sa isip at puso natin ang Panginoon. Kasi nababasa niya yung ating isip at puso. Batid niya yung ating buhay. Alam niya ang buhay natin. Wala tayong may tatago sa Diyos. Ang puso ko, ang buto ko at katawan noong iyong hugisan. Pati buto natin sa katawan, ang Diyos yan ang naghugis. Sa verse 15. Ang buto ko sa katawan noong iyong hugisan. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Doon pa tayo sa loob ng bahay bata ng ating ina, pinapansin na tayo ng Panginoon. Kung hindi yan ikaw papansin, hindi ka mabubuhay. Lumalaki ako roon, sa iyo hindi nalilihim. Amen. Lumalaki tayo sa tiyan, mula sa tubig, parang tubig, na walang nalilihim sa Diyos. Baga minumonitor ng Panginoon, nasa tiyan pa lang tayo. Ako iyong nakikita, hindi pa man isinisilang. Grabe ang bisyon ng Lord. Hindi pa tayo sinisilang, nakita na tayo ng Panginoon. Individual. Kasi pinaplano niya tayo. Ako iyong nakikita, hindi pa man isinisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Alam ng Diyos kung kailan ang buhay natin. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mong talaan. Kasi ang Diyos may libro. Kung kailan kay panganak, kailan ka mamatay.
May kanya-kanyang oras ng pagsilang, may kanya-kanyang oras ng pagkamatay ang tao. Yan po, nandun po yan nakatitik sa talaan ng Panginoon. Yan ang sabi ni Propeta David. Matagal ang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay na si Yahweh, di kayang maabot ang isip. Ang Diyos, di daw po natin kayang abutin ang isip ng Diyos. Kaya mo bang abutin ang isip ng Diyos? Sa dami ng iyong balak, ay hindi ko mababatid. Kung ito'y bilangin, sindami ng buhangin. Tayo, ang mga plano natin, mahaba na yung pinasampu na plano. Pero ang plano ng Diyos, kasindami ng buhangin. Lahat na nakikita natin, lahat ng ginagawa natin, kahit na yung mga nadidiscover ng tao, yan ay plano ng Diyos yan para sa tao. Para ma-improve ang tao. Hindi yan aksidente. Ano ba yung kayang mong isipin sa ginagawa ng Diyos? Iniisip pala natin, alam na yan ng Diyos. Ang plano daw ng Diyos, kasindami ng buhangin. Bilangin mo ang buhangin kung kaya mong bilangin. Ganun karami ang plano ng Diyos para sa tao. Hindi pa man tayo sinisilang, alam na tayo ng Diyos, kilala na niya tayo. Nakaprogram na yan sa isip ng Panginoon. Yan yung kamangha-manghang gawa ng Diyos. Amen pa ba? Hindi pa man ako isinilang sa mundo, plano na ng Diyos na maging pastor ako. Hindi pa man kayo isinilang sa mundong ito, alam na ng Diyos ang maging buhay natin. Lahat. Amen. Ganong kalawak ang bisyon ng Panginoon. Ganong kalawak ang pangitain ng Panginoon. Dito sa Ephesians chapter 1, verse 3, verse 5. Ephesians chapter 1, verse 3, verse 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmula sa langit. Kaya magpasalamat talaga sa Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual mula sa langit. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, bago palikhain ang salibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Imaginin mo, bago palikhain ang salibutan, kailan po nilikha ang salibutan? Baka bilyong taon na po ang nakalipas. Mula na nilikha ang Diyos ang salibutan. Pinili na niya tayo. Upang maging Kanya. Sa pamagitan ng ating pag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na ako ng Panginoon. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na kayo ng Diyos para maging Kanya sa pamagitan ng pakipag-isa kay Kristo Jesus.
Kaya ang buhay natin lahat, hindi aksidente. Talagang nakaplano. Nakita niyo yung architect, pag nagdisenyo ng building, ba't ba niya ginawa yung building? Yung engineer, ba't ginawa niya ang bahay? Ano yung nakikita niya doon? Lalagyan ng tao. Yung mga business, may tao yan. Yung mga bahay, may tao yan. Hindi gagawin ng bahay kung walang ilalagay na tao. Kaya nauna yung tao sa isip bago ang bahay. Amen ba? Ganun ang Diyos. Bago niya likhain ang sanlibutan, nandoon na tayo sa isip niya. Ganun kalawak ang isip ng Diyos. Amen ba ba? Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo malalaman yun? Kaya dahil pinili ka ng Diyos, dapat maging totoo ka sa Diyos. Huwag mo sayangin ang pagkapili sa iyo ng Diyos. Dahil pinili ka ng Diyos, dapat maging tapat ka sa Diyos. Huwag mo sayangin yung pagkapili sa iyo ng Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Lahat tinawag. Lahat inabot ng salita. Kaya depende pa rin sa tao yon. Kung tutugon siya sa pagtawag sa kanya ng Diyos, o tatanggihan niya ang salita ng Diyos. Amin pa ba? At yan sa ipag-evangelize natin, mayroong tumatanggap, mayroong umayaw. Kaya nasa atin yung kalayaan. Malaya tayong piliin ang salita ng Diyos, malaya tayong tanggihan ang Panginoon. Amen. Dahil yun sa pag-ibig ng Diyos sa tao, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Pag-ibig ang nagudyok sa Diyos para piliin tayo. Sa tingin ko, ang Diyos hindi nagtatangi. Lahat tinatawag. Kaya kung ikaw naligtas ka dahil tumugon ka sa tawag ng Diyos, dahil tumugon ka. Kung may tao mang napahamak, dahil tinanggihan niya ang salita ng Diyos, kaya siya napahamak. Amen po ba? Napakamalas naman ng tao na tinatanggihan niya ang salita ng Diyos. Napakamalas naman ng tao na nakikinig na ng salita ng Diyos, hindi pa rin natututo. Amen po ba? Nakikinig linggo-linggo, ayaw sumunod. Hindi natin pwede sabihin kilala ko ang Diyos. Tapos hindi ka naman sumusunod. Mahalaga ang pagtitipon. Huwag mong tanggihan ang pagtitipon kasi gusto ng Diyos makipagtipon tayo sa Kanya. Makipagtipon siya sa atin. Amen po ba? Kapag tinanggihan mo yan, hinahamak mo ang anak ng Diyos. Kaparusahan ang dulot niyan. Kapahamakan ng iyong kaluluwa. Paghamak yan sa anak ng Diyos, paghamak kay Kristo, kapag tinanggihan mo yung pagtitipon na pagtawag ng Diyos para magtipon tayo, para sa Kanya, pagbabayaran mo yan pagdating ng takdang panahon. Amen. Ang kaluluwa mo magbabayad doon. Lahat yan ay sisingilin ng Panginoon. At tiyak na impyerno ang bagsak mo kapag tinanggihan mo ang anyaya ng Panginoon sa iyo.
Dito sa Hebreo chapter 4, verse 12, verse 13. Kadugtong ito ng mga tao noong unang panahon. Nakakala nila, hindi alam ng Diyos yung kanilang ginagawa. Yung mga Israelita, na naging matigas ang puso, ayaw sumunod sa Diyos. Sabi dito sa Hebreo chapter 4, verse 12, verse 13. Ito sila yung mga pinili din ng Diyos. Kaya lang, bandang huli, hindi sumunod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay daw at mabisa ang salita ng Diyos. Mas matalas kaysa alimantabak na magkabilay talim. Mas matalas pa daw ito sa alimantabak na magkabilay talim ang salita ng Diyos. Ito'y tumatagos maging sa kabuturan ng kaluluwa at espiritu, maging sa kasukasuan at buto. Tagos yan, yung salita ng Diyos. Sa kaluluwa, sa espiritu, sa kasukasuan at sa buto. At nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. Akala kasi ng tao, hindi alam ng Diyos yung kanyang binabalak o kanyang iniisip niya, hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Tagos ang salita ng Diyos. Sa kabuturan ng kaluluwa at espiritu, kasukasuan at buto. At nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating sarili. Sa Diyos tayo magsusulit lahat. Lahat daw po ng nilalang, lahat ng tao, hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amin pa ba? Kaya mag-ingat kayo. Yung unang iglesia noon sa ilang, from Egypt, nilabas ni Moises, dinala sa ilang papuntang Kanaan. Yun yung unang iglesia. Yung mga taong hindi nakapasok doon, kasama din sila sa loob ng iglesia. Nandun din sila sa loob. Amen ba ba? Maging matalas ang inyong isip, maging matalas ang inyong puso. Huwag niyong gawing biro ang paglilingkod sa Diyos. Kasi ang Diyos napaka-stricto. Kasi ang pagdadalan sa atin, langit. Perpektong lugar. Walang kapintasan. Kaya hindi pwedeng basta-basta makapasok doon yung taong hindi totoo sa Diyos, hindi tapat sa Diyos. Amen. Amen ba ba? Hindi basta-basta ang langit. Ito ay isang perpektong lugar at yung papasok doon ay taong matuwid at tapat sa Diyos. Hindi po basta-basta na sumusunod ka tapos hindi naman totoo yung pagsunod mo. Tulad ng mga Israelita. Nasa loob din sila ng iglesia. Naniwala sila sa Diyos. Ang problema nila, hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya ang tawag doon ay rebellion. Kapag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, kaya nga ang utos ng Diyos binigay para sundin. Pag hindi mo sinunod yan, rebellion ang tawag dyan. Kasi hindi mo sinusunod. Kaya maging maingat tayo. Ingatan natin yung ating mga sarili. Ingatan natin yung ating mga isip, ang ating mga puso. Kasi yun yung ginagamit natin
para makilala natin ang ating Diyos. Isip, puso. Amen po ba? Dapat maging tapat ka kung saan ka nakaanib na simbahan. Dapat maging totoo ka kung saan ka dinala ng Diyos. Wala kang aksidente. Lahat ay sinadya ng Diyos. Ginusto ng Diyos. Ay dapat lahat na napapakinggan mo, sundin mo at isabuhay mo. Kasi para sa iyo yan. Kapag hindi mo yan sinunod, rebellion ang tawag doon. Amen. Pag rebelde, ba't ayaw mong sundin? Sila, alam nila ang utos ng Diyos. Tayo, alam natin ang utos ng Diyos. Diba yung pinakadakilang utos yung ibigin mo ang Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Yan yung pinakadakilang utos. Nasa Deuteronomy chapter 6 yan. Saka sa Bagong Tipan, Marcos 12, verse 29, verse 30. Yan ang pinakapangunahing utos na binigay ng Diyos tao. Na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas. Walang kalahati, walang 1/4, puro buo. Paano ba sa ibigin ng buong puso? Ibigay sa Kanya yung buong puso mo. Ibigay sa Kanya yung buong kaluluwa mo. Ibigay mo sa Kanya yung buong pag-iisip mo. Ibig sabihin, hindi mo na isipin pamilya mo. Kasi lahat buo pag-iisip sa Diyos. Pwede naman po yun. Pwede natin ibigin ang Diyos ng buong pag-iisip at buong lakas. Yung buong lakas mo, ibigay mo sa Panginoon. Amin ba ba? Kahit naghuhugas ka ng plato, nagsasaing ka, naglalaba ka, ano mang ginagawa mo, iniisip mo pa rin ng Panginoon. Yung lakas natin, ibigay natin ng buong buo sa Diyos. Amin pa ba? Walang sinabi na kalahati, 1/4, kasi puro buo. Dito sa Deuteronomy chapter 30, verse 15, verse 16. Deuteronomy chapter 30, verse 15, verse 16. Bibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Ito yung sabi ng Diyos kay Moises. Bibigyan ko kayo ngayon ng inyong pagpipilian. Buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibigay ko sa inyo ngayon, mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpalain niya kayo sa lupaing ibigay niya sa inyo. Ibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gawing isang malaking bansa. Yun yung pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Tayo, binibigyan tayo ng Lord ng pagpipilian. Sino bang gusto ng buhay at kasaganaan? Taas ka po kamay. Sino yung gusto ng buhay at kasaganaan? Sarap noon. Taas ang kamay, taas ang kamay. Parang wala kayong mga kamay. Buhay at kasaganaan. Sino gusto? Kamatayan at kahirapan. Sino gusto? Wala. Kamatayan at kahirapan, walang may gusto. Ang gusto nyo, buhay at kasaganaan, sumunod ka. Yan yung susi para makamit mo yung buhay at kasaganaan. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Amen. Siguraduhin mo lang na sumusunod ka sa utos ng Diyos. Mamaya yung katawan mo nandito, hindi naman sumusunod yung spiritual. Ang pagsunod ay nagbibigay ng pagpapala sa bawat sumusunod.
Ang pagsunod ay nagbibigay ng mahabang buhay sa mga sumusunod sa Panginoon Diyos. At may pangako siya gagawing isang malaking bansa. Alam mo yung pangako na to ng Diyos, hindi lang naputo sa Israel. Nung sumunod si Abraham sa Diyos, ang sabi ng Diyos, pagpapalain ko lahat ng bansa sa daigdig. Lahat ng bansa sa daigdig ay pagpapalain ko dahil sa iyong pagsunod sa aking kautusan. Kasama din ang bansang Pilipinas kasi bansa din to eh. Dito tayo nilagay ng Panginoon sa bansang Pilipinas para pagpalain din tayo ng ating Diyos. Depende yan sa pagpili mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, piliin niyo ang buhay at kasaganaan para mabuhay kayo at ang inyong salinay. Huwag natin piliin yung kamatayan o kahirapan. Kasi pag hindi ka sumunod sa Lord, hindi mo sinunod ang Panginoon, Panginoon natin Diyos, kamatayan at kahirapan ang sasapitin mo. Mamamatay ka na, maghihirap ka pa. Kapag sumunod ka sa Kanya, buhay at kasaganaan ang maranasan mo. Amen pa ba? Yan yung susi ng pagsunod. Ang pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Ang pagsunod ay may kalakip na mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya, piliin natin ang pagsunod. Huwag natin piliin ang pagsuway sa ating Diyos. Ang mahalaga na, mayroon tayong pagpipilian. Mayroon ng salita na nababasa. Ang problema sa mga tao ng panahon, pinili nila yung suwayin ang Panginoon. Pinili nila yung kamatayan at kahirapan. Alam mo ba yung dinala ni Moises, nilabas ni Moises from Egypt? Pinalaya sa pag-alipin sa Egypto, kasi slaves na doon, alipin. Dinala sa ilang, dinala sa Kanaan. 2 tribo lang nakapasok. Yung 10 tribo, 10 tribo, hindi nakapasok. Mas maraming hindi nakapasok sa pangako ng Diyos. Alam, sino man nakapasok doon? Si Josue at saka si Caleb. Yung 10 tribo, hindi pumasok. Namatay sila sa ilang. Pinarusahan sila ng Diyos. Pero yung 10 tribo na yun, naniwala sila na may Diyos pa rin sila. Kaya lang naging problem, hindi na sila sumusunod sa Diyos. Rebellion na sila. Amen pa ba? Rebellion na. Makilala mo ang isang tao, kahit nasa loob ka pa ng church, ng simbahan, kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon mong Diyos, ay may rebellion spirit ka kapag hindi mo sinusunod ang Diyos sa iyong puso. Kasi kung talaga mahal mo ang Diyos, susunod ka. Malibang hindi mo mahal ang Diyos, maraming question sa iyong puso. Maraming pag-alinlangan sa iyong puso kapag hindi mo mahal ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, kahit mahirap, susunod ka. Kasi hindi naman lagi, lahat ng oras mahirap. Pagkatapos ng hirap, may kaginawaan din. Amin po ba? May mga taong ayaw magsakripisyo. Ang susi ng tagumpay nandoon sa sakripisyo. Lahat tayo dapat mag-sacrifice. Tulad ng ating Panginoon na nagsakripisyo para sa ating kasalanan. Amin po ba? Ang lahat ng tao iniisip lang sarili nila. Sariling pangailangan. Sabi ng Biblia, isipin nyo rin yung marami. Kasi pag inisip natin yung mapabuti yung marami, yan ay kaisipan ng Diyos. Amen. Huwag kang maging makasarili. Ayaw ng Diyos na maging makasarili tayo. Ayaw ng Diyos na sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo iniisip ang iba. Yung pangailangan ng iba. Kasi ang Diyos nga, hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Sino ba iniisip niya nung nasa krus ng Kalbaryo siya?
tayong lahat. Amen. Tayo yung nasa isip niya na magswelto tayo sa kasalanan nating ginawa. Patubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kung iniisip niya ang kanyang sarili, wala tayong tagapagligtas. Ay yung kaisipan ng Panginoon para sa pangkalahatan. Kaya dapat ang kaisipan natin para din sa pangkalahatan. Para sa pangailangan ng iba. Amin pa ba? Kasi yung nature ng tao, yung likas na tao, makasarili. Wala siyang iniisip kundi yung kanyang sarili. Kaya binabago tayo ng ating Diyos. Yung kanyang kaisipan ay maging kaisipan natin. Yung kanyang nature ay maging nature natin. Amen pa ba? Amen pa ba? Sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Kapag ang iniisip mo lang sarili mo, hindi yan sa Diyos. Kasi ang isip ng Diyos, isipin natin ang marami. Amen ba ba? Yan ang kaisipan ng Diyos. May pagmamahal tayo dapat sa ating kapwa. Yan ang ibig sabihin doon. Kasi yung Marcos chapter 12 verse 29-30, pagkatapos na ibigin mo ang Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-isip mo, ibigin mo rin ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Paano mo minamahal ang sarili mo? Mahal na mahal natin sarili natin, di ba ba? Ganun daw ang pagmahal natin sa kapwa natin. Ako, lagi kong desire na lumakas kayo. Kaya lang, paano kayo mapalakas? Kasi tuwing linggo na tayo nagpapangita, kulang yun. Ay, yung mga leader, sa prayer fasting, laging malakas sila. Lagi silang power. Amen ba ba? Sinakababad sila sa presensya ng Diyos. Desire ko na palakasin sila para makatuwang mo sila sa pagmiministeryo. Amen ba ba? Desire ko na yung lakas ko ay maging lakas ninyo. Kaya mahalaga na piliin natin ang buhay at kasaganaan. Sa pamagitan ng pagsunod, maranasan natin ang buhay at kasaganaan. Kapag sumuway tayo, kamatayan at kahirapan ang ating maranasan. Kaya, nasa atin yung pagpili. Nandiyan yung salita ng Diyos. Pinaalam sa atin ng Diyos kung paano piliin ng Diyos. Kung paano sundin ang kanyang utos. Amen. Yung dito yung Hebreo chapter 3 verse 19, sinasalaysay doon yung hanggang sa huling verse. Basahin yung Hebreo chapter 3. Dito sa verse 19, maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng panampalataya. Lahat naman sila nung umpisa may panampalataya. Marami mga miracle, marami mga sign and wonders na na-encounter nila yung bukain at hatiin ng Diyos yung dagat. Kababalaghan ng Diyos. Pinakain sila sa ilang sa loob ng 40 years. Hindi na luma ang kanilang sandalyas, hindi na luma yung kanilang damit. Laging bago kasi nandun yung glory ng Lord. Presensya ng Diyos sa kanilang damit, sandalyas, hindi na luma sa loob ng 40 years. Bakit tumagal sila ng ganon? Dahil sa rebellion. Dahil sa hindi pagsunod sa Panginoon, nadamay pati matutuwid. Kaya pag mayroong mga hindi sumusunod sa inyo, simple apektado kami doon. Amen po ba? Apektado kasi kasama kayo sa katawan. Damay ang mga sumusunod. Naabala pati mga sumusunod. Kasi isang katawan sila. Isang bahagi sila. Amen pa ba? Kaya, ang ginawa ng Diyos, inalis yung mga ayaw sumunod.
pinagpapatay, pinagtutuklaw ng ahas, pinagpapatay ng mga mamuksang anghel para salain sila. Kasi kahit anong gawin, ayaw talaga sumunod. Matitigas na ang kanilang puso. Kahit na nandiyon na yung aral, andun na yung salita, ayaw pang sundin. Kasi, bakit ayaw na sundin ang Diyos? Kasi yung gusto nila, yung mas sunod. Amen. Meron ba sa atin dito na yung ating gusto na sunod, hindi na sunod ang gusto ng Diyos? Meron ba? Kung ganyan ang karakter mo, mag-ingat ka. Magbago ka na. Amen pa ba? Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang bawat isa. Kaya ka nilagyan ng panampalataya para pasundin. Kaya ka binigyan ng utos para pasundin. Kung ayaw mo talaga sumunod, hindi ka magkaiba doon sa mga tinuklaw ng ahas, sinalot, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Dahil sa kawalan ng panampalataya. Alam niyo ba panampalataya? Yun yung umu-overcome sa pagsubok. Yung panampalataya. Kahit merong mga bigat na pagsubok, kapag meron ka panampalataya, kaya mong i-overcome to. Kapag nawala panampalataya mo, hindi ka nasusunod sa Panginoon. Amen pa ba? Huwag niyong hayaan mawala ang inyong panampalataya sa Diyos. Dapat mapanatili natin yung ating pananampalataya sa ating puso. Mapanatili natin yung ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Amen pa ba? Tulad na lang ng Malakas 3:8, 3:9. Bakit sinumpa sila ng Diyos? Kasi nga yung kanilang ikapuhandog, hindi nila ibinalik sa Diyos. Hindi nila ibinalik. Kaya may cursing, may curse. Kasi mahalaga sa Diyos ang templo. Dito ibinaba yung kanyang salita, dito natututo ang mga tao, tapos hindi ka pa rin natututo. Amen? Amen ba? Dito ibinababa ng Diyos sa kanyang presensya, dito binababa ng Diyos sa kanyang salita para matuto ka sa kanyang utos. Kung ay hindi ka pa rin natututo. Kaya, yung hindi nagbigay ng kanilang ikapuhandog, sinumpa sila ng Diyos. At yung mga sinumpa ng Diyos, hindi pumasok sa langit yun. Kaya sinumpa siya ng Panginoon. Sabi ng Lord, magbalik kayo sa akin, babalik ako sa inyo. Ayaw lang bumalik sa Diyos. Kahit sinabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo. Yan yung revelasyon sa kanilang Diyos. Bumalik kayo sa akin, babalik ako sa inyo. Ayaw lang bumalik sa Diyos. Kasi matigas na ang kanilang mga puso. Amin pa ba? Ano man bagay na pag-aari ng Diyos, banal yan. Sabi na binasa niyo sa Levitico 27:30, ang ikapo, handog, banal. Huwag niyo sabihin na inalis ng Diyos ang kabanalan dyan. Nandiyan pa rin yung kabanalan. Kasi ano mang bagay na pag-aari ng Diyos, banal yan. Amin ba? Say amen. Ano mang pag-aari ng Diyos, banal yan. At hindi yan inalis ng Diyos. Inulit-ulit ko yan na binabasa lagi sa inyo. Na inutos ng Diyos sa mga tagapagtuon ng Kusan at Parisiyo na mag-ikapo sila at maghandog. Ang nawala na naman doon yung sinusunog na handog. Pero yung paghandog nandiyan pa rin. Kaya, kapag ikaw lagi nakapakinig ng aral ng Panginoon, tapos binabaliwala mo, rebellion yun. Paglaban yun sa Diyos. Binigyan ka ng utos para sundin. Kaya ang pangunahing utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Tapos hindi mo siya maibig-ibig. Hindi mo siya masusunod. Kaya yung mga tao ng panahon, 10 tribo ang hindi nakapasok. Dahil sa ayaw sumunod sa Panginoon Diyos. Pero yung mga tao na, ang sabi ng Biblia,
na yung mga tao na dinala ni Moises sa ilang, sila yung unang iglesia ng Diyos. Sila yung unang simbahan ng Panginoon sa ilang. Pero maraming hindi nakapasok. Dahil sa kawalan ng panampalataya sa Diyos. Binaliwala nila yung utos ng Diyos. Amen. Huwag mong babaliwalain ang utos ng Diyos kasi mahalaga ang utos. Ikaw ang magbibinipisyo doon. Hindi ibang tao kapag sinunod mo. Ikaw mismo ang magbibinipisyo. Kapag ikaw yung sumunod sa Diyos, mga anak mo susunod din. Kapag ikaw hindi sumunod sa Diyos, mga anak mo hindi rin mapapasunod yan. Pangunahan mo yan. Kahit sa 10 piso, wag lang anak. Bawat isa. Bawat individual. Kasi kami ganun yung prinsipyo namin. Individual. Iba sa akin. Iba kay nanay. Iba sa mga anak namin. Kasi alam ko na lahat kami magsusulit sa Diyos. Hindi pwedeng palakasan niya na malakas ako kay Lord. Absuelto na Nanay Elsa. Absuelto na mga anak ko. Individual yung pagsusulit natin sa Diyos. Tandaan po niya, individual. Hindi po, kung ako ay sumusunod sa Diyos, okay na kahit hindi sila sumunod. Individual po ang pagsusulit natin sa Diyos. Kasi lumalaki yung mga yan. Turuan natin sila ng pagsunod. Turuan natin sila ng paging tapat. Turuan natin sila ng paging totoo sa Diyos. At tayo din naman magbibenepisyo doon. Bakit? Kapag nakita ng mga anak mo na sumusunod ka sa Diyos, pagdating ng huling araw, ikaw din ang magbibenepisyo ng itinuro mo sa kanila. Amen ba ba? Amen! Sino ba magbibenepisyo doon? Tinuro ang mga anak mo, iba magbibenepisyo. Ikaw mismo ang magbenepisyo kasi ikaw nagturo sa kanya. Kapag hindi mo tinuruan, sisisihin ka niya balang araw. Hindi mo kasi ako tinuruan eh. Ang laki-laki mo, hindi mo ako tinuruan. Amen ba ba? Amen. Pagdating ng pagsusulit sa Diyos, hindi mo kasi ako tinuruan eh. Kaya napahamak tayo. Amen ba ba? Patay ka na. Sinisisi ka pa. Wala kang itinuro sa akin na mabuti. Wala kang itinuro sa akin na pagsunod sa Diyos. Makasarili ka kasi. Lagi mo lang kasi iniisip sarili mo. Eh, hindi mo na ituro yung sakripisyo. Hindi mo itinuro yung pagsunod sa Diyos. Amin ba ba? Isisihin ka nila. Wala ka na itanim na mabuti. Kaya ganun yung 10 tribong hindi pumasok. Nadamay pati mga anak nila. Kasi kung ano yung prinsipyo ng magulang, yun din naging prinsipyo ng anak. Namamana yun. Yung legacy na yun. Amen. Amen ba ba? Si tatay, si nanay, kahit mahirap kami, kahit nagsasakripisyo, nagsisikap pa kasunod sa Lord. Kaya paglaki nila, makikita mo sila ng magandang paugali, kasi nakita sa magulang ang sakripisyo. Amen po ba? Ay dapat imumodel natin mga anak natin, lalo na yung mga MC natin. Kapag nag-MC ka, dapat ginagawa mo yung sinasabi mo. Dapat ipinapamuhay mo yung sinasabi mo sa pulpito. Yung music team natin, dapat matuwid ka. Tapat ka sa Diyos. Kasi nasa front sila eh. Nasa harapan sila ng Diyos eh. Ayun yung pinagsisikapan kong masunod ko. Lahat tayo na sumusunod sa Panginoon, pagsikapan natin na maging tapat, maging totoo sa Diyos. Amen ba ba? Amen. Pinagsisikapan yan. May sakripisyo yan. Ipinaglalaban yan.
Hindi mo maranasan yung mga miracle na Lord kapag hindi ka naging totoo sa Kanya. Tingnan mo yung mga gumagaling sa sakit. Minsan gradual. Kasi tinitingnan pa rin na Diyos kung manatili ka eh. Kasi may mga taong gumaling, nawala agad. Nakuha na yung gusto sa Diyos eh. Ay, ang Diyos napakabait. Pag humingi tayo, binibigay niya agad. Kaya lang, ang bilis naman mawala. Ay, minsan gradual talaga. Hindi ka pinagagaling agad. Kasi, tatakas ka pag gumaling ka na. Tatakbo ka pag magaling ka na. May mga sakit. Hindi na naluwalhati si Lord yan. Kasi pag gumaling yan, tatakbo yan. Hindi mo na makikita yan. Kaya minsan, yung iba hindi na gumagaling. Kasi kilala ka na ng Diyos eh. Takbuhin ka eh. Amen pa ba? Yung iba naman, talagang unti-unting pinagagaling ng Panginoon. Unti-unting pinatitibay ng Panginoon. Unti-unting pinapalakas ng Panginoon. Amen pa ba? Kasi tinitingnan ng Lord kung manatili ka, tinitingnan ng Lord yung panampalataya mo. Dito sa unang 1, chapter 5, verse 2, verse 3. Unang 1, chapter 5, verse 2, verse 3. Ito ang palatandang iniibig natin ang Diyos, ang anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos. Pag iniibig mo ang Diyos, magawa mo na ibigin ang anak ng Diyos. Kasi isa na naman yun eh. Pag iniibig mo ang Diyos, magawa mong ibigin ang Diyos. At tinutupad ang kanyang mga utos. Yan ang umiibig sa Diyos, tumutupad sa utos ng Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, tutuparin mo ang kanyang utos. Umpisa lang naman, hirap yan eh. Ang nagpapahirap na naman dyan yung ating sarili eh. Kasi ang nature natin, hindi talaga masunurin yan. Dapat pinapractice yan. Saan ka man magpunta, kapag naturuan ka ng tama, kapag kayo naging masunurin sa Lord, maging maganda ang kinabukasan mo ng iyong pamilya. Kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, ano sasabihin ng pastor mo? Buti pa, mawala ka na lang dyan. Amin mo ba? Ayaw ka naman sumunod eh. Kasi sa gabal yan eh. Hadlang yan eh. Sa pangkalahatan. Pero hindi nais ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya nga iniligtas ka eh. Kaya nga binigyan ka ng utos eh. Pasundin eh. Makita mo yung habag sa'yo ng Diyos? Ang biyaya sa'yo ng Diyos? Hindi ka karapat-dapat, pinaging-dapat ka? Ang pag-ibig ng Diyos ay nilagay sa ating puso. Kasi kung wala tayong malasakit, bahala ka sa buhay mo. Ganon yung walang malasakit. Bahala ka sa buhay mo. Pag may malasakit yan, makulit yan. Amin ba? Para magulang. Gumagawa ng mali anak mo. Tapos wala ka malasakit sa ibig sabihin, wala kang pagmamahal sa anak mo. Bahala ka sa buhay mo. Kung may pagmamahal ka, makulit kang magpaalala. Amin ba? Nandoon yung kakulitan mo. Kasi mahal mo, ayaw mo mapahamak. Kapag makulit ka, mas maganda yung makulit. Kasi nagpapakita yun ng tunay na pag-ibig. Tunay na malasakit sa iyong minamahal. Amin mo ba? Kaya huwag yung ikatitisod kapag tinutuwid kayo. Kasi ang matisurin din yung papasok sa langit. Kasi hindi ka natisod sa pastor. Sa salita ka rin ng Diyos na tisod. Amin mo ba?
Kasi pinapangaral ng pastor, hindi man yung kanya salita, kundi salita ng Diyos yan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kaya pag natisod ka sa salita ng Diyos, hindi ka rin papasok sa langit. Natisod ka sa pangangaral. Natisod ka sa pagtutuwid. Sabi nga sa parang Timothy chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos ay katotohanan, ginagamit sa pagtutuwid, ginagamit sa pagtutuwid sa likong gawain, pagtutuwid sa mga maling prinsipyo, maling paniniwala. Maraming paggamitan ng salita ng Diyos para matuto tayo. Amen. Pag hindi ka natuto, may problema ka. Maring matigas ang puso mo. Sabi ng Biblia, diyan sa Hebrews chapter 3, huwag niyong patigasin ang puso niyo. Kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang puso niyo. Kasi kayo rin naman ang lugi, kayo rin ang kawawa pagdating ng takdang panahon. Amin ba ba? Pag pinatigas mo ang puso mo, ikaw rin kawawa. May mawala ba sa Diyos? May mawala ba kay pastor? Tingin niyo, may mawala ba? Walang mawala sa akin, walang mawala sa Diyos. O ikaw, maraming mawala sa iyo. Ang kaluluwa mo mapahamak sa impyerno kapag hindi ka na sumunod sa Panginoon. Yan yung kapalit ng hindi pagsunod. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, yan ang tunay na palatandaan na mahal natin ang anak ng Diyos. Kapag tinutupad natin ang kanyang utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang utos. Yung tunay daw na pag-ibig sa Diyos, tumutupad sa utos ng Diyos. Tunay ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Taas ka po ang mga tunay ang pag-ibig sa Diyos, taas ka po ang kamay. Lahat tayo magtaas sa kamay, wala ka bang pag-ibig sa Diyos? Kapag totoo ang pag-ibig mo sa Diyos, susundin mo yung utos niya. Ikaw ang magbibinipisyo doon. Parang walang kamay. Dapat ganun. Taas ka po ang kamay ng umiibig sa Diyos. Ako umiibig din sa Diyos eh. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi mahirap sundin. Pag hindi mo mahal ang utos, pag hindi mo mahal ang Diyos, mahirap sundin. Pag mahal mo siya, madali lang sundin. Amen. Napakahalaga ng pagmamahal sa Diyos. Unang Juan chapter 2 verse 3 verse 4. First John, chapter 2, verse 3, verse 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang utos. Yan daw po yung katiyakan. Na nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Katiyakan yun. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Pag sinasabi mo daw, kilala mo ang Diyos, hindi ka naman sumusunod, sinungaling ka. Wala sa iyo ang katotohanan. Alam mo yung likas ng sinungaling? Sino ba yung ama ng sinungaling? Si Satanas. Sabi sa John 8 verse 44, likas kay Satanas ang paging sinungaling. At hindi matagpuan sa kanya yung katotohanan. Kaya, tinuturuan tayo na magsabi ng totoo sa isa't isa. Kasi tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Tinuturuan tayo na sumunod sa Panginoon, huwag tayo magsinungaling. Kasi pag sinungaling ka, tatay mo sa Satanas. Basahin niyo yung John 8 verse 44. Kasi likas na sa kanya yun. Likas na sa kanya yung rebellion. Hindi sumusunod sa Diyos, hindi nagpapasakop sa Diyos. Yun ang kalikasan ni Satanas. Kaya tinutuan tayo na huwag tayong magsinungaling. Kapag kayo'y nagkulang, humingi ka agad ng tawad sa Diyos.
Mayroon namang pabor eh. 1 John 1:9. Kung nagkulang ka, nagkasala ka, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Huwag mo nang palubugan ng araw yung iyong pagkukulang pagkasala. Kasi nga, pag nalubugan na ng araw, tatrabahuin ni Satanas yun. Ang trabaho sa Satanas, kontrolin ang ating isip at puso. Imbes na ang Diyos ang kukontrol ng ating isip at puso, makontrol tayo sa Satanas. Parang binibigyan mo siya ng butas para makapasok sa iyo. Amen ba ba? Kaya sabi ng Biblia, huwag mong bigyan ng pagkataon ng dyablo na makapasok sa iyong. Huwag mo siyang bigyan ng pagkataon. Kasi pag tayo ay nakasala, parang intensyon natin, binubuksan natin para makapasok si Satanas sa ating buhay. Lalo't yung galit, yung hinanakit, yung tampo, yung hindi pagpapatawad, nakakaposisyon. Pag nilubugan na ng araw yun, hindi mo napapansin, pasok na pala ang dyablo sa iyo. Amen. Hindi mo mapapansin yun. Kasi parang binigyan mo siya ng pagkataon, pumasok sa buhay mo. Kaya iwasan yung magalit, iwasan yung magkaroon ng hinanakit, iwasan yung magkaroon ng tampo, rebellion, iwasan yung magkaroon ng hindi pagpapatawad. Sino ka ba na magmamalaki na hindi ka magpatawad? Kung ang Diyos nga nagpatawad, pinatawad ka sa kasalanan mo, tapos ikaw ayaw mo magpatawad. Pride yan. Yung pride na hindi nakakain. Minsan sa mga asawa nagtatampuhan, huwag niyong palubugan ng araw yan. Amen. Makipag-ayos na agad. Practice lang yan. Kapag napapractice mo laging humble ka, mapagpakumbaba ka, mapapractice mo rin yun. Sa bawat pagpapatawad, pinapatay natin si Satanas. Amen ba ba? Pinapatay natin ang dyablo sa bawat pagpapatawad natin. Amen. Maliban doon sa Marcos 12, verse 29-30 na pag-ibig sa Diyos, buong puso, buong kalwa, buong pag-isip, buong lakas, mayroon pa rin utos ang Panginoon. Dito sa 1 John chapter 3, verse 23. Chapter 3, verse 23. Ito ang kanyang utos. Ito ang utos ng Diyos. Ang Diyos ang nag-utos dito. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. At magmahalan tayo gaya ng inutos na Kristo sa atin. Ang utos ng Diyos, sumampalataya daw tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinapakahalaga ng panampalataya. Dapat nagkaroon ng revival yung ating panampalataya. Dapat maramdaman natin sa puso natin na lumalakas tayo dahil ang ating panampalataya sa Panginoon. At magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Maraming utosan. Sa Exodus 20, may 10 utos doon. Wala namang nabawas doon eh. Yung iba, binabawasan. Patungkol yun sa pagsunod lahat sa Diyos. Amen. Kaya kailangan importante talaga nagbabasa ka ng Bible. Para may alam ka. Para yung alam mong gamitin mo sa pagsunod, hindi para sa pagdibate. Sa pagdidibate, nagsimula din yung away-away. Murahan. Siyempre, pag natalo, hindi pa pahayag na natalo yun. Pag yung isa yung nagmumura, gaganti din ang mura yun. Ba't mo ako minura? Magmumurahan yun. Ay sabi ng Biblia, ang pagmumura ay manganganib na mahulog sa impyerno. Ay bad yung pagmumura. Hindi mabuti. Amen. Pag minura mo iyong kapwa, manganganib kang mahulog ka sa impyerno. Sabi ng Biblia. Ay hindi basta-basta ang kasalanan ng pagmumura. Amen. Kasalanan ang magmura. Sabi ng Biblia sa Hebreo chapter 3, kapag napakinggan mo ng tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang puso mo.
Huwag mo hayaan tumigas yan, parang bato. Kasi ikaw mapipinsala dyan. Palambutin mo na yan, sumunod ka na sa Panginoon. Sa pagsunod at salod, may mga benepisyo eh. Pagpapalain ka, bigyan ka ng mahabang buhay. Yan ang dulot ng pagsunod. Buhay at kasaganaan. Ang dulot ng pagsunod. Ang pagsuway, kamatayan at kahirapan. Halimbawa, sino ba yung mga dalaga dito at binata? Taas nga po ang kamay. Yung mga binata, yung mga binata at dalaga. Taas nga po ang kamay. Yung mga binata lang at saka dalaga, sinasabi ko, magtaas ang kamay, taas ang kamay. Gusto ko makita. Pag sinabi halimbawa sa'yo ng boyfriend mo, girlfriend mo, sino bang mahal mo? Si Kristo ako. Ano sasabihin mo? Pag sinabi halimbawa ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, sino bang mahal mo? Si Kristo ako. Pag sinabi mong ikaw, paras kayo mapahamak. Itinakwil mo ang tagapagligtas mo. Itinakwil mo ang lahat ng nagbigay sa iyo ng buhay, lakas. Nagbigay ng mga sangkap mo. Naghugis ng buto mo. Amin pa ba? Gumawa ng iyong mga sangkap. Lumikha sa'yo. Sabi mo, huwag kang magagalit. Ang totoo sabihin ko, mahal ko ang Panginoon. Pangalawa ka lang. Amen ba ba? Hindi ka pwedeng maging first. Kaya nga Jesus first eh. Sila na Elsa noong unang panahon. Galit na galit siya sa akin pag sinabi kong mahal ko si Lord. Kasi hindi pa niya naintindihan. Sa ating pananampalataya, madali na umaunawaan yun eh. Pag minahal natin para sa Panginoon, tayo magbibinipisyo nun eh. Kasama na doon yung pamilya natin. Kapag inuna natin ng Diyos, Matthew 6:33, pag inuna natin ang kahanan ng Diyos, lahat ng bagay idaragdag sa atin ng Panginoon. Pagkain, inumin, panamit, pinansyal. Lahat po yan. Yung prosperity ay nandun na. Amin po ba? Andun na yung kasaganaan. Prosperity yun, lahat ng bagay dadagdag ng Panginoon. Ay, may mga asawa naman. Taas kamay na may mga asawa. Huwag kayong magagalit pag pinili si Kristo ha. Pero unahan ko na kayo. Pag tinanong ka ng asawa, sino mahal mo? Si Kristo ako. Yung totoo. Pag pinili mo siya, mahal mo, ginawa mong panglima si Lord. Papayag ba si Lord ng panglima siya? Kaya sabi ng ibigin mo siya buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Pangalawa lang ang tao. Hindi pwede maging number one ang tao. Sa mag-asawa, sino ba pipiliin mo? Sino ba unang mamahalin mo? Pag tinanong ka ng asawa, sino ba mahal mo? Si Kristo ako. Ano sasagot mo? Si Jesus Christ kasi siya ang buhay. Siya ang lakas natin. Siya ang nagbigay ng ating mga sangkap. Siya ang nagbigay ng ating utak, puso, baga, kidney, pantog, bato, atay, bituka. Siya ang nagbigay ng ating mata, tainga, ilong, kamay, paa. Siya ang nagbigay ng buhay natin. Amin po ba? Pangalawa ka lang. Sabi mo, love, pangalawa ka lang sa akin. Hindi ka pwedeng maging number one. Hindi mo pwedeng kunin ang pag-ibig ko kay Kristo. Kasi kapahamakan natin yun. Ang problema sa tao, mahal na mahal ang asawa.
Pag sinabi, huwag kang mag-church, hindi rin nag-church kasi mahal na mahal yung asawa niya. Huwag ka pumunta sa simbahan. Sunod naman kasi mahal na mahal yung asawa niya, parang birhen sa kanya. Parang prinsipe para sa kanya. Amin po ba? Minsan galang na galang tayo sa tao. Wala tayong paggalang sa Diyos. Minsan mahal na mahal natin ang tao, ngunit wala tayong pagmamahal sa Diyos. Alam mo, lagi kong kikwento sa inyo, mayroong mga taong napunta sa impyerno. Bakit sila napunta sa impyerno? Inuna ang pamilya. Inuna ang trabaho. Inuna yung pagkawang-gawa. Pero ba't nahulog sa impyerno? Kasi nakalimutan nila ang Diyos. Sobrang pagmamahal sa pamilya. Sobrang pagmamahal sa trabaho. Sobrang pagmamahal sa pagkawang-gawa. Pero ba't nahulog sa impyerno? Kasi nakalimutan nila ang Diyos na siyang dapat unahin sa lahat. Amin po ba? Isang magandang aral yun. Huwag mong gawing panglima si Kristo sa buhay mo. Gawin mo siyang number 1 sa buhay mo. Amin po ba? Yun yung tamang prinsipyo. Pag minahal natin ang Diyos, lahat tayo magbibenepisyo ng pamilya natin. Ako noon, may sakit anak ko. Iniiwan ko sila, humahayo ako. Kahit wala kaming makain, umalis ako. Sabihin ko kay Nanay Elsa, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hanggang ngayon, yan ang prinsipyo ko. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi walang nagpabayaan Diyos sa taong tapat sa Kanya. Amin ba ba? Walang nagpalimos sa tinapay sa mga tapat sa Kanya. Si Lord yung ating provider. Siya yung ating resources. Siya yung ating kalakasan. Amin ba ba? Dapat ganun yung tamang prinsipyo ng pagtuturo. Nakasintro lagi sa Diyos. Ang pag-asa natin lagi sa Diyos. Ang tao may hangganan. Ang tao na mamatay. Hindi habang panahon, manatili yan. Mas maganda sa mag-asawa, habang nabuhay sila, nandun din yung katapatan. Po hindi habang panahon magsasama. Una-una lang yan. Una-unahan yan. Amen po ba? Amen! Ay wala tayong ibang number 1 mamahalin kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ang ating Diyos. Sa mga lalaki, huwag kayong magtampo sa asawa niyo pag sinabi lang, mahal ko si Kristo number 1, pangalawa ka lang. Sa mga lalaki naman, huwag magtampo yung babae. Kapag sinabi ng lalaki, pangalawa ka lang, si Kristo ang una ko, ang mahal ko. Amin po ba? Huwag kayong understood yun, na kapag iuna nating minahal ang Diyos, tayo lahat magbinipisyo kasama ang ating pamilya. Amin po ba? Kaya sa mga dalaga at binata, minsan di na makapagsalita yan. Pag sinabi ng boyfriend, girlfriend, sino ba mahal mo? Si Kristo ako. Ba, diretsuhin mo na si Kristo. Amin po ba? Si Christ ang mahal ko. Pangalawa ka lang. Amen. Dapat alam na natin kung ano isasagot natin. Kasi baka ma-encounter natin yung ganun. Ma-encounter natin yung mga mangmang sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo na dapat sasagot niyo. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo si Kristo, siya maging number 1 sa buhay mo. Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, siya ang nagbigay ng lakas sa iyo, siya ang pinanggalingan ng ating resources, siya yung ating provider. Kung wala siya,
Wala tayo. Alisan ka lang ng mata eh. Problema ng malaki yun. Alisin na nun yung puso mo. Malaking problema yun. Amin pa ba? Saan mo hagilapin yun? Ang Lord ang nabigay ng ating mga sangkap. Maging totoo tayo sa ating Panginoon. Minsan, sobrang mahal natin asawa natin, nirespeto, ginagalang. Hindi natin may share ang salita ng Diyos, kaya napapahaba ka kaluluwa nila. Sobrang paggalang, sobrang pagrespeto. Sama kayo kumain, sama kayo mamasyal, sama kayo sa salimutan, nagkakaisa kayo pagdating sa salimutan. Pagdating sa Lord, hindi kayo magkaisa. Kung tunay kang may malasakit sa asawa mo, tunay kang may malasakit sa mga anak mo, sa mga apo mo, isi-share mo sa kanila ang salita ng Diyos. Tayuan mo yung prinsipyo. Para mapasunod mo sila. Kapag sila inuuna mo, at binaliwala mo ang Panginoon, kawawa kayo lahat. Mahulog kayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Minsan, wala tayong bibig pagdating sa pamilya natin. Hindi natin may share ang salita ng Diyos. Dapat maging totoo tayo. Palalahanan natin sila. Kung mahal natin sila, palalahanan natin sila. Ano nakaranig ko? Tinanong ko, saan ba yung ating tatay, nanay? Asawa, anak, kapamilya. Maka pinababayaan na natin sila doon sa mga gusto nila. Kapahamakan yun ng kanilang kaluluwa. Amen? Pag pinabayaan natin sila, kapahamakan yun ng kanilang kaluluwa. Kaya mahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos. Tayo ang magbibenepisyo. Huwag nating hayaan tumigas sa puso natin. At maging katulad tayo sa mga iglesia sa panahon ni Moises. Haniwala din sila sa Diyos. Kaya ang ebidensya ng kanilang rebellion, yung hindi na sila sumusunod sa Panginoon. Hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Amen pa ba? Kaya sila napariwara buhay nila, napahamak sila. Hindi sila nakapasok sa lupang pangako ng Panginoon. Kaya tayo nandun yung malasakit at pinapaalalahanan tayo. Baka mayroon sa ating hindi makapasok sa langit. Kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon Diyos, huwag natin balawalain ang utos ng Diyos. Mahalaga yun. Importante yun sa lahat. Amen. Tayo po ay tumayo at lalapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sumusunod yan. Patunayan mo yan sa iyong puso. Na talagang nagmamahal ka sa Diyos. May ebidensya yan. Unahin mo lagi ang kaharian ng Diyos at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Mateo 6:33. Yan yung mga prinsipyo dyan. Huwag natin baliwalain ang Panginoon. Yan yung naging prinsipyo ko mula noon hanggang ngayon. Hindi ako nagkaroon ng kompromiso sa aking pamilya. Kung alam ko na tama ginagawa ko talaga. Kahit mahirap, ihakbang ang iyong paa. Ihakbang mo. Kasi mahirap talaga ihakbang ang paa kapag may against sa pamilya. Kung kailangan mo sundin ang Panginoon para ma-overcome mo. Huwag niyo kalimutan yan.
Na kapag may isa sa pamilya na humahadlang sa iyong paglilingkod sa Diyos, kapag inuuna mo ang Diyos, yung kanyang kaharian, may mga hadlang. Minsan mahirap ihakbang ang ating mga paa. Pero kailangan natin sundin ang Panginoon. Kailangan natin ma-overcome yung mga pagsubok natin. Kailangan natin ma-practice yung ating panampalataya. Amen. Ma-practice natin ang tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Ma-practice natin yung tunay na pagsunod natin sa utos ng Diyos. At hindi dapat natin baliwalain ang kanyang salita. Ang itinuturo sa atin ay tamang prinsipyo ng pagsunod sa salita ng Diyos. Huwag ka matakot sa tao. Ano magawa sa iyo ng tao? Sa Diyos ka matakot. Ang tao, hindi ka kayang dalhin sa impyerno. Pero ang Diyos kaya kang dalhin sa impyerno. Ang Diyos kaya kang pagpalain. Kaya kang pasaganain. Kaya ang pagtitiwala natin, dapat sa Diyos ilagak natin. Kapag inuna mo ang Diyos, maniwala ka sa akin. Susunod ang iyong pamilya. Magugulat ka kapag lagi kang sumasayaw sa Panginoon, lagi kang nagpupuri sa Diyos, magugulat ka, isang araw, sasayaw na rin yan sa Panginoon at magpupuri na rin yan sa Panginoon. Kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, mapalalaki ka man, mapababae ka man, lahat ng umuusig sa iyo, makikita mo na sumusunod yan sa iyo. Dahil inuuna mo ang Panginoon, kikilos yan sa buhay nila. Huwag niyong alisin yung prinsipyo na yan sa inyong buhay. Yes, Lord, purihin ka pa yun sa mga ito. I-bless mo ang salita mo. Baguhin mo ang mga kaisipan, mga puso namin. Alisin mo ang rebellion. Alisin mo ang hindi pagsunod sa iyo. Alisin mo yung mga pangit na paugali namin. Alisin mo yung mga kasalimbutang kaisipan namin na siyang bumubuyo sa amin upang mapalayo sa iyo. Ilagay mo sa puso namin na sundin ang utos mo para maranasan namin ang buhay, ang kasaganaan na ipinangako mo sa bawat sumusunod sa iyo. Yes, Lord. Pagpalain mo ang araw na ito. I-bless mo itong araw na ito. Hinihin namin ang karunungan mo. Hinihin namin ang Espiritu mo. Ang sabi mo sa Lucas 11, verse 9, verse 10, verse 11, verse 12. Humingi kami at bibigyan mo kami. Humanap kami at matagpuan ka namin. Kumato kami at ang pinto'y pagbuksan mo para sa amin. Sapagat ang bawat humingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kung kaming mga masama marunong magbigay ng kaloob sa aming mga anak, kung ang aming mga anak ay humingi ng isda,
Naragan Healing and Deliverance Church ay lumakas, Panginoon. Palakasin kami ng Espiritu mo. Pagpalain mo yung aming panalangin, ang aming pagpupuri sa iyo. Hindi namin ang power ng prayer, power ng worship. Hindi namin ang pagtatagumpay sa pamagitan ng dugo ng Kordero. Revelation 12:11. Hindi namin ang pagpagaling mo. Acts chapter 3 verse 16. Kung paano pinagaling yung inborn na paralitiko. Sa iyong pangalan, may kaligtasan. Sa iyong pangalan, may kagalingan. Sa iyong pangalan, may kalayaan. Sa iyong pangalan, may katagumpayan. Di na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nga hanap-hanap ka, at sa'yo ay sasamba. Kaya ang nais ko ay makapiling ka, upang muling mayakap ka. Pabalanin mo kami, Holy Spirit. Upang muling mayakap Turuan mo kami, Banal na Espiritu, na sumunod kami sa utos ni Kristo. Linisin kami ng dugo ni Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 2. Di na kayang First Peter chapter 1 verse 2. mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nga hanap-hanap ka, at sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Kaya nga hanap-hanap ka, Yes! ay sasamba. Kaya nga ang nais ko Pagpalain mo yung aming panalangin, Panginoon. ay Pagpalain mo yung aming pagpupuri. makapiling Baba mo sa aming presensya. upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Kaya nga hanap-hanap ka, at sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makabiling ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling
Ang sabi ng Biblia sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ako'y panatag, o aking Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ayaw niyang may mahulog sa kapahamakan. Halit man sa piling mo ako. Kaya ang susi ng katagumpayan ay ang ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang susi para makamit natin ang buhay, makamit natin ang kasaganan, ay ang pagsunod sa ating Diyos na buhay. Ako'y panatag, o Ang susi para pagpalain tayo ang dagat ay ang pagsunod. Ang susi para bigyan tayo ng mahabang buhay ay sumunod tayo sa kanyang utos. Ang susi para makamit natin na ang sabi ng Diyos gagawin niya tayong malaking bansa ay sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Totoo siya sa kanyang pangako. Pwede ko ba kayong anyayahan dito sa taas? Dahil so kayong i-ministry. Lahat na napapagaan, lahat na bibigatan. Hallelujah. At sila bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa'yo ay sasamba. Lahat ng lumalapit sa Diyos na may panampalataya ay hindi mabibigo. Dahil ang ating Diyos hindi bingi para hindi marinig yung ating mga daing sa Kanya. Isaiah 59 verse 2. Mayakap ka upang muling mayakap ka. Kaya nga Hindi namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Ang Espiritu mo. at Ang lalaki ko palagi sa Panginoon, napalakasin kayo. samba. Laging ipababasa natin ng Diyos sa Kanyang Espiritu. Lagi nating maranasan ang Espiritu ng Diyos. Lagi natin maranasan yung power ng blood ni Jesus Christ. Lagi natin maranasan yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang sabi nga sa awit, sa pangalan ni Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, mayroong katagumpayan. At sa'yo ay sasamba. Punuin mo ng Espiritu mo ang kamay ko. Upang muli Punuin mo ng anointing yung kamay ko. mayakap ka. Punuin mo ng power ang kamay ko. Muling mayakap ka. Punuin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. I-desire natin ang Espiritu ng Diyos. Hingin natin ang Espiritu ng Diyos. Hingin natin ang kagalingan.
mayakap ka upang muli. There's power Kaya in the blood of Jesus Christ. There's power. In the name of Jesus Christ. There's power. In the name of Jesus Christ. There's power. In the name of Jesus Christ. Receive. upang muling mayakap ka. Ipanalangin ko pa kayo. I-receive natin lahat ng panalangin ko sa inyo. YouTube, Facebook, Internet. At sa'yo ay sa Healing! Receive! Healing! Receive! Miracle! Receive! Miracle! Receive! Deliverance! Receive! Deliverance! Receive! upang In muli Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Receive power! Receive power! Receive power of God! In Jesus' name! In Jesus' name! I-receive natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. I-receive natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Receive! 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 I-receive natin yung kasaganaan ng Panginoon. I-receive natin ang kasaganaan sa ating pamilya. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! I-receive natin yung katagumpayan para sa ating buhay, para sa ating pamilya. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Receive natin yung proteksyon ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Thank you, Lord. Salamat sa pagtugon mo ng prayer ko. I-bless mo ang umagang ito. I-bless mo ang internet. I-bless mo ang YouTube, ang Facebook. I-bless mo yung papawid. I-bless mo yung kongregasyon ng Lord Promise Miracle Healing Deliverance Church. I-bless mo lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Ang revival sa panampalataya, Lord. Salamat po sa pagtugon mo ng panalangin ko. Ito po aking dalangin na may panampalataya. Sa ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Kapangalan po ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.